Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itigil ang mapaminsala at mapanganib na aksyon sa West Philippine Sea. Yan na ang diretsahang mensahe sa China ng ating Foreign Affairs Department. Kasunod pa rin ang panunutok ng laser sa Ayungin Shoal. Ang mga ganyang hakbang nagdudulot daw ng destabilisasyon sa rehiyon. At nakatutok si Ivan Mayrina. We're calling on China to cease and restrain from this action kasi hindi lang ho ito damaging, this dangerous, it is also destabilizing in terms of the peace and stability in the region. Yan ang apela ng Department of Foreign Affairs sa China matapos sigitan China na hindi naman mapaminsala at panukat lang daw ng distansya ang laser na itinutok ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Iba raw ang sinasabi ng China sa tunay na mga nangyayari. Matatanda ang sinabi ng Philippine Coast Guard na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag sa kanilang mga tauhan ang laser na itinutok sa kanila ng China. What we're seeing at this point in time is the lack of congruence between what is actually being said, what is being announced, and what is happening on the ground or on the seas. Yung shadowing ho, harassment, illegal radio challenges, dangerous maneuvers, ang pagtutok ng military-grade laser light ay mga serious na mga hakbang upang hadlangan po ang Pilipinas na masagawa ang lehitimong aktibidad dun sa ating iniisip at bumubuo ng isang purong banta sa sovereignty ng bansa natin. Hindi ito legal, hindi ito restrained, hindi ito professional. We hope that this does not continue or is not repeated. Nais naman daw ng Pilipinas sa makipagkaibigan sa China pero hindi raw dapat nasa sakripisyo dito ang interes ng bansa. We want to be friends, but this should be actually based and should not in any way sacrifice the national interest of the country. Pero pag ang teritoryo nyo at yung vessels nyo at saka yung crew na are placed in danger, when for example our fisher folks cannot actually fish in the waters, iba naman hong usapan yan. Sabi ng DFA, mahigit 70 note verbal at diplomatic protest na ay pinadala ng Pilipinas sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nagamit na rin daw yung direktang linya ng komunikasyon ng Pilipinas sa China base sa napagkasunduan ni na Pangulong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Pero sabi ng DFA, sana po may concrete action that will be taken on the different calls and protests that have actually been sent already by the country to China. patuloy daw sila magbabantay at ipoprotesta ang bawat illegal na aksyong gagawin ng China sa ating teritoryo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Nagmatigas naman ang ambassador ng China. Hindi raw mapaminsala at pareho lang sa ginagamit sa classroom ang laser na itinutok ng kanilang Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Yan ay kahit nagdulot ang laser ng pansamantalang pagkabulag sa ilang tauhan ng PCG. Tinutukan niya ni JP Soriano. Pabiro ang bungad ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian na magsalita sa inaugurasyon ng China Study Center sa isang paaralan dito sa Quezon City. It is a great pleasure to be invited to address this event instead of being summoned. Matatandaang nitong Martes, pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Wang sa Malacanang upang ipaabot sa China ang kanyang seryosong pagkabahala sa ginawang panunutok ng military-grade laser ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea noong February 6. Pero kanina, pinanindigan ni Wang ang posisyon ng China na hindi mapaminsala ang laser ng ginamit ng China Coast Guard. Nagpakita pa siya ng mga larawan ng mga halimbawa raw ng laser na ito. Hindi raw ito military grade, kundi mga simpleng laser na nabibili raw sa online shopping. It was not military grade laser. You know, that's actually this ship, the Chinese Coast Guard ship, is not equipped with any military grade lasers. What they used was just the kind of laser speed detector to detect
the speed and the distance of the ship. And another one they use is that green light pointer, as you use in the classroom actually. Pero ang sabi ng Philippine Coast Guard, sa lakas daw ng laser na itinutok sa kanila, nakaranas ng pansamantalang pagkabulag ang kanilang mga tauhan. Sinagot din ni Wang ang sinabi kanina ng Department of Foreign Affairs na iba ang sinasabi ng China sa mga tunay na nangyari. I think we have a different accounts on what happened, and also we have a different understanding of what happened. What we need to do is try to narrow down that kind of accounts and try to find ways to better manage the differences. At the end of the day, that water is a disputed area. So in order to avoid such instance, I think both sides need to exercise restraint and refrain from taking any unilateral actions. Sa 2016 ruling ng UN Arbitral Tribunal, sinabing walang basihan ang pangaangkin ng China sa West Philippine Sea at Pilipinas ang may sovereign rights sa mga bahagi ng South China Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng ating bansa. Kasama sa EEZ ng bansa ang Ayungin Shoal, kung saan nangyari ang panunutok ng laser. Sa gitna ng umiinit na sitwasyon, sinabi ng Philippine Coast Guard na dineploy na nila ang BRP Teresa Magbanwa sa Kalayaan Island Group, lugar kung saan nakapwesto ang mga itinayong man-made island structures ng China. Ang BRP Teresa Magbanwa ang pinakamalaking barko ng Coast Guard na maaari raw radyuhan ng mga Pilipinong mangingisda kung kailangan nila ng saklolo o assistance. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nilinaw ng Transportation Department na bahagi lang ng linya ng PNR ang may tigil operasyon para bigyang daan ang iba pang railway project ng gobyerno. Ang mga hakbang para maibsan ang epekto niyan lalo sa mga biyahero, tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sa datos ng PNR, aabot sa mahigit 20,000 ang arawang bilang ng mga sumakay sa kanilang mga tren noong nakaraang taon. Isa sa kanila si Alberto, na 15 taong naging pasahero bago naging empleyado ng PNR na nagtitiyak na ligtas sakyan ang mga tren. Kaya naman ganun na lang ang kanyang lungkot nang malamang magtitigil operasyon ng ilang linya ng PNR ng 5 taon para bigyang daan ang North-South Commuter Railway Project. Ang trend po kasi bukod sa mabilis, mura pa yung pamasahe. Tsaka convenience po talaga, maasahan po talaga. Bad news din ito para sa libo-libong estudyanteng umaasa sa PNR, gaya ng estudyanteng si Kenneth. Nakakadismaya. Matatansya mo po yung oras mo, di tulad po pag sa jeep ka o yung traffic, di ba po? Dito kasi talagang diretso siya. Pero kung may mabibigay naman pong alternative, okay din naman po. Sagot siya ng PNR, DOTR at LTFRB. Ang LTFRB po ay maaaring magbukas po ng mga bagong special bus lanes para sa ating mga pasahero at mga jeepney routes po. Tayo din po ay makikipagkonsulta po sa mga LGUs para maayos din po natin ng gusto ang mga alternatibong transportasyon. I-announce namin yung final na ruta at mga estasyon na kung saan sila sasakay. Malapit din doon mismo sa kung saan sila sumasakay. Ang target is at least will come from Tutuban going to south as far as Alabang and FTI, and coming from the north, which is from Malabon to Bloomingtreet. Possible po na jeeps and buses ito? Yes, ma'am. It will be a combination of two types of mode ng public transport. Definitely because it is a land transport, magbabase yun dun sa fare rates ng LTFRB. Paglilinaw pa ng DOTR, hindi lahat ng linya ng PNR ang isasara. Ilang bahagi lang daw nito ang gagamitin para sa North-South Commuter Railway Project, kung saan gagawing moderno ang riles. Kaya kailangang huminto ang biyahe para maalis sa mga tatamaang utilities gaya ng kuryente, telcos at tubig bago magtayo ng bagong modernong riles. Yung pagtatanggal, pagbabaklas ng mga riles, mga third quarter of this year. So dahil sa nakaprogramang yan, ang ina-expect natin, ang stop operation natin sa Mayo. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ng paumanhin ng PNR sa mga pasahero.
kami po ay humihingi ng paumanhin ho sa publiko sapagkat kinakailangan po natin gawin ito upang ang kapalit po nito ay pang matagalang ginhawa po sa ating publiko. It's a safety consideration po na para sa kapakanan po nating lahat. Maglalabas din daw sila ng anunsyo 2 buwan bago ang aktwal na tigil biyahe. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nagtangkang tumakas pero naharang pa rin ng Philippine Navy ang isang oil tanker na nagpupuslit umano ng 60 milyong pisong halaga ng langis. Na-turnover na ang tanker at crew nito sa Bureau of Customs. Nakatutok si Maki Pulido. Dineploy ang BRP Lolinato Toong, ang pinakabagong barko ng Philippine Navy, nang mag-alarma ang Coast Guard District Palawan noong February 14 para sa isang oil tanker na may kargang di umano'y smuggled fuel. Natunto ng Navy ang oil tanker sa bahagi ng Cabra Island, Mindoro. Ayon kay Lieutenant Regil Gatari, nang mamataan ng crew ng oil tanker ang barko ng Navy, tinangkapan itong tumakas. Pero nahabol at naharang sila ng puwersa ng Naval Forces Southern Luzon, bandang Corregidor Island sa Manila Bay. Hindi naman na raw pumalag ang 11 crew ng oil tanker. 847,000 liters ng undocumented diesel fuel na tinatayang nagkakahalaga ng 50.8 million pesos ang karga nito. Yung tanker na yon is coming from Palawan, so possible na papunta po siya sa mainland sa Luzon, either Manila or even Subic or Batangas, kung saan nila possible na ibagsak po yung kanilang goods. Tinurn over ang oil tanker at ang 11 crew nito sa Bureau of Customs. Sabi ng Customs, sumailalim na sa inquest proceedings ang crew at nakadaong ang oil tanker sa Pier 13 sa Manila Bay. Ayon sa Bureau of Customs noong 2016, tinatayang 26.87 billion pesos ang di nakolektang buwis ng gobyerno dahil sa smuggling o misdeclaration. Sa pag-aaral naman ng Philippine oil industry noong 2018, tinatayang nasa 43.8 billion pesos ang hindi nakokolektang buwis ng pamahalaan mula sa smuggling at misdeclaration ng petroleum products kada taon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Maigting namang binabantayan sa iba't ibang bahagi ng mundo ang ilang namamataang lumilipad na bagay, kabilang na ang mga posible raw na spy balloon. May tila ganyang namataan noon sa Pilipinas, pero may kakayahan ba tayong malaman kung weather balloon lang yan o pang-espiya? Yan po ang tinutukan ni Chino Gaston. Kasunod ng pagpapabagsak na ito ng Amerika sa umano'y spy balloon ng China na tumawid mula Alaska papunta sa kanilang East Coast, naging maigting na ang pagbabantay sa mga namamataang lumilipad sa iba't ibang lugar. May hugis oktagong pinabagsak ang isang US fighter jet sa border ng Canada at Amerika. May namataan din sa Ukraine na umano'y Russian balloon naman na ayon sa Ukrainian Air Force, posibleng may mga gamit na kumukuha ng radio signal. Pati sa Taiwan, kung saan may hinihinalang Chinese spy balloon din. Sa Pilipinas, mga bro, the UFO tingal daw. May namataan ding tila hugis airship sa Pangasinan at Baguio City noong Disyembre, pero hindi malinaw kung ano talaga. Ayon sa isang security analyst, posibleng may kinalaman ito sa tensyon ng US at China sa Taiwan. I think it's because China is looking at northern Luzon just in case they're thinking of something drastic against Taiwan. They have to monitor if you have US presence. If the EDCA sites have already been developed, of course there have been rumors or news that there's already been stockpiling of supplies in some of those sites. Pero nang tanungin ko kaugnay nito, sinabi ng AFP spokesperson na wala silang natatanggap na ulat kaugnay niyan noon. Pero may ilang lumilipad naman daw na kayang i-detect ng air surveillance radar equipment na binili ng AFP noong 2022 mula Japan. Pero depende yan sa taas, laki at bilis ng mga flying object. May sariling radar din ang Civil Aviation Authority of the Philippines, pero hindi raw nito hagip ang mga bagay na sobrang taas ang lipad. Separate kasi yun pag military operations, outside CAAP, kasi CAAP operates only commercial aircraft at saka mga commercial airports. Okay. So meron kami ceiling doon sa maximum height na pwede lumipad yung aeroplano, kung ganito lang kami. Pero kung totoong weather balloon naman, alam yan ng CAAP kung pag-aari ng Pag-asa. Pinapaalam daw kasi nito ang 2 beses na pagpapalipad nito kada araw
para hindi maging mapanganib sa commercial aircraft. Puti raw ito, gawa sa rubber o latex material at pinalolobo gamit ang hydrogen gas. Disposable o isang beses lang nagagamit ang mga ito at hindi nakokontrol kung saan papadparin ng hangin at kinakabitan ng mga instrumento para mamonitor ang panahon. Tinawag din ng China na weather balloon lang ang pinabagsak noon ng Amerika. Ang weather balloon ba? Pwede ba maging spy balloon? Pero pwede bang i-repurpose yung mga balloon? Sa tingin ko, sir, pwede, no? Kasi sobrang high-tech na ng mga gamit ngayon. So, possible po. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nagsisimula na raw mamunga ang mga Memorandum of Understanding o mga kasunduang nilagdaan ng Pangulo sa mga bansang binisita niya. Ang mga proyekto na resulta raw ng mga nilagdaan niya sa Indonesia at Singapore, pasisinayaan na sa mga susunod na linggo. Kung lahat ng biyahe abroad naman ang pag-uusapan, mahigit 3 trilyong piso raw ang kabuang halaga ng mahigit 100 proyektong resulta ng mga ito, ayon po yan sa ating Trade Secretary. Kamakailan lang nang depensahan ng Pangulo ang kanyang mga biyahe abroad. Ayon sa Pangulo, kailangan niyang magpakilala sa buong mundo dahil bago pa siya sa pwesto at para na rin makahikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Abiso naman sa mga pasahero, may petisyong taas pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3. Kung hanggang magkano, alamin sa pagtutok ni Joseph Moro. Sabay-sabay na humihingi ng taas singil sa pamasahe ang LRT1, LRT2 at MRT3 kanina sa public hearing ng Rail Regulatory Unit o RRU ng Department of Transportation o DOTR. Sa LRT1 ng 11 hanggang 30 pesos na pamasahe ngayon, hinihiling na gawing 17 hanggang 44 pesos. Sa LRT2 naman, ang hanggang 28 pesos na pamasahe gamit ang stored value tickets, hiniling na gawing hanggang 33 pesos. Ang hanggang 30 pesos na pamasahe naman sa single value ticket, pinitisyong gawing hanggang 35 pesos. Sa MRT3 naman, 4 pesos hanggang 6 pesos ang ipinipetisyong dagdag singil. Ang mga pamasahe sa tren may subsidiya galing sa gobyerno. Sa LRT2 halimbawa, umaabot yan sa 156 pesos kada pasahero sa isang araw. Ang LRT1 nga lugi na raw ng 32 billion pesos sa gastos na dapat ay babawiin daw sa 5% na dagdag pasahe kada taon. Pero 2015 pa sila huling pinayagang magtaas ng pamasahe. We're operating at a loss dahil nag-pandemic, 2020-2021 bagsak yung ridership natin. 2015 rin pinayagang magtaas ang LRT2 na pinamamahalaan ng Light Rail Transit Authority o LRTA. Ang petisyong taas pasahe hindi naman daw mararamdaman ng mga may maiikling biyahe ng 1 o 2 istasyon lamang. 17% hindi makaka-experience ng increase. Hindi naman tayo welfare state. Pero kinikwestiyon ng mga kontra ang timing ng mga petisyon na sasabay daw sa hindi pa naaampat na pagmahal ng bilihin at kung kailan kulang na raw ang 570 pesos na minimum daily wage. Bakit daw kailangang bawasan ang subsidiya ng pamahalaan? Dapat i-subsidize pa nga ng tuloy-tuloy yung pamasahe. May nagpunto ring dapat ay may batas munang nagbuo ng RRU na siya nag-aaproba ngayon ng taas pasahe sa mga train system. Sa ngayon kasi nasa ilalim ng DOTR ang RRU at mga train system. Sila yung nag-apply, sila din yung mag-approve. Parang may ganung problema. Yung batas creating DOTR, nandun. DOTR has the regulatory power sa rail. Pagkatapos ng hearing na ito, gagawa ng rekomendasyon ng Rail Regulatory Unit na siya namang papaaprubahan kay Transportation Secretary Jaime Bautista bago maipatupad ang anumang taas singil sa pamasahe sa tren kung sakasakali. Sa katapusan ng Marso, inaasahan ang desisyon dito. Concession agreement, sinasabi rito every 2 years ay dapat may fare increase. Pero sinasabi rin na kapag ang gobyerno ay nananahimik at hindi makapagdesisyon o ayaw ng fare increase, ang gobyerno ang dapat mag-subsidize. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, posibleng magpaulan hanggang sa weekend ang low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ang LPA na yan sa 410 kilometers silangan ng Davao City, Davao del Sur. Nawala naman yung isang LPA na nasa labas ng PAR.
Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo ang LPA sa loob ng PAR pero inaasahang lalapit sa Caraga o Eastern Visayas sa mga susunod na araw. Patuloy rin ang pag-iral ng amihan sa buong Luzon. Base po sa datos ng Metro Weather, may ulan bukas sa Cagayan, Quezon, Mindoro at halos buong Bicol Region. Mas maraming lugar na po ang uulanin sa linggo. May matitinding ulan kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Mababa naman po ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas pero asahan ng ulan sa linggo. Uulanin din ngayong weekend ang ilang bahagi ng Visayas, gayon din ang Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao at Soc-Sargen. Dahil po sa amihan, maalon at delikadong pumalaot sa mga baybayin sa Luzon at Visayas, pati sa ilang bahagi ng Mindanao. Ramdam din ang lamig ng amihan sa ilang lugar sa Luzon. Kaninang umaga, bumaba po sa 10.2 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, pinakamababang naitala sa lungsod ngayong amihan season. Mas malamig naman sa La Trinidad Benguet na nasa 8.9 degrees Celsius. Malamig din sa Quezon City, 20.2 degrees Celsius bandang alas 6 ng umaga kanina. Ilang beses na tayo nakapagbalita ng mga asong dadalhin sa mga katayan pero nasagip kaya hindi naging pulutan. Pero ano kayang nangyayari sa kanila? Lalo kung maaalagaan. Ang inspiring na before and after ng ilan sa kanila na nakahanap ng forever family, tinutukan ni Salima Refran. Nakasako na at nakatali pa ng alambre ang bibig ng asong si Pablo ng abutan sa Bulacan, Bulacan nitong August 2022. Kulob na kulob naman sa loob din ng sako ang isa pang aso na si Prince. Dadalhin dapat ang dalawa sa katayan para ibenta. Ang aso namang si Gwen, nabasag ang binti matapos pagmalupitan. Habang wasak ang binti, patuloy siya sa pag-aalaga sa kanyang mga tuta. Kalaunay nasagip ang tatlo mula sa kamatayan. At ngayon, matapos ang gamutan at rehabilitasyon, ito na sina Pablo, Prince at Gwen. Masaya sa bagong buhay at pag-asa, kapiling ang kanilang mga forever family. Si Gwen, wala na ang kaliwang paa, pero mas masigla. Napa-adapt na rin ang kanyang mga tuta. Naantigraw ang mga bagong fur parent ni Gwen sa kanyang kwento, kaya nila ito inadopt. Good girl. Malambing, kaya sabi namin, mukhang she found us, hindi kami yung nakahanap sa kanya. Si Pablo at Prince, wala na ang bakas ng malagim na nakaraan. Punong-puno na sila ng sigla dahil na rin sa mapagmahal at malambing nilang pamilya. We promise na we will protect them and provide lahat ng kailangan nila. At hindi po namin hayaan na ma-harm sila ng ibang tao. Ilan lang sina Pablo, Prince at Gwen sa rescued animals na naghahanap ng mga pamilyang magmamahal sa kanila. At pwede kayong maging soon-to-be forever family nila. Ang mga aso na galing sa mga malulungkot, malulupit na sitwasyon, pag sila ibinigyan mo ng pagmamahal, doble-doble, triple ang kanilang ibibigay. Maaaring bumisita sa Facebook page at website ng Animal Kingdom Foundation kung interesadong mag-ampon ng mga hayop. Pagtitiyak ng AKF, sumailalim na sa gamutan, pagbabakuna at pagkakapon ang mga for adoption. May 500 pesos rehoming fee kung maaprubahan ang adoption application. They deserve so much love and they shouldn't be discriminated. Kung ano yung pinapakita mo, ibabalik din naman sa iyo yun eh. And lahat sila unconditional magmahal. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Tinuna ng isang ekonomista ang paggamit ng policy rate kontra sa pagmahal ng bilihin na batayan pa naman ng mga bangko sa ipinapato nitong interes sa pautang at savings. Hindi raw kasi ito akma sa Pilipinas. Pero sabi po ng BSP, hindi lang yan ang isinusulong nilang solusyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sobrang mahal na po, ma'am. Ano po, ma'am ang taas na po Medyo mataas po. Halos pare-pareho ang sagot ng mga tinanong namin tungkol sa presyo ng bilihin na pumalo sa 8.7% inflation rate nitong Enero na pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Kaya nga itinaas pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng 50 basis points ang policy rate nito.
Nabatayan ng mga bangko sa interes na ipinapatong nila sa mga pautang at sa mga impok o savings. Kung ganyan kasi, mas maraming magdedeposito sa bangko at mas konti ang mangungutang. Ibig sabihin, mas maghihinay-hinay raw ang pamimili na inaasahang magpapababa sa demand at presyo ng mga bilihin. Pero paniwala ng ekonomistang si Emmanuel Leyco, hindi akmang solusyon sa Pilipinas ang daanin sa pagtataas ng interest rate ang pagkontrol sa presyo ng bilihin. Tantanan na ang pagtataas ng interest rate. Dahil ang nangyari sa atin, pinapakita lang na ang interest rate ay hindi epektibong instrumento para pigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mataas na presyo ng pagkain sa bansa halimbawa, hindi raw demand-driven o dahil maraming namimili, kundi dahil sa sadyang kakulangan ng supply. Yung pagtataas ng mga presyo ay hindi dahil sa maraming namimili, maraming pera ang mga tao, kundi kakaunti ang nabibili ng mga mamamayan, lalong-lalo na sa pagkain. So kung ito ay production induced, no, na inflation, maski itaas ang interest rate, hindi ito magiging epektibo. Kaya ang solusyon, pagtiyak na sapat ang supply na dapat agaran tugunan. Sa palagay ko, buong taon ay patuloy na tataas ang presyo ng mga bilihin kung hindi natin matutugunan. Sa pagtaya mismo ng BSP, aabot pa ng lagpas 6% ang bilis ng pagmahal ng bilihin ngayong taon. Lagpas yan sa target na 2 hanggang 4% na sa 2024 na raw posibleng maabot. Dahil daw yan sa global food market uncertainties, continued domestic shortages in key food items, additional transport fare hikes amid elevated oil prices, and the higher than expected wage adjustments in 2023. Tila hindi nga lang nakasalalay ang lahat sa mga hakbang ng BSP tulad ng pagtaas ng policy rate dahil ang panawagan ng BSP ay kabuuang pagkilos ng gobyerno kabilang ang pagtugon sa kakulangan ng supply ng mga bilihin. To mitigate the impact of persistent supply side pressures on food prices, including trade positive measures and significant progress to boost productivity. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Bago magtagisan sa action-packed na mega series ng taon, nagpasaya muna ng mga kapuso sa City of Pines ang ilang cast members ng mga lihim ni Orduha. Ang masaya at makulay na Panagbanga Festival sa live report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine? Iyan, napuno ng saya ang Kapuso Fiesta dito sa lungsod ng Baguio matapos ang all-out performances ng mga stars ng inaabangan natin na GMA sa mega serye, Mga Lihim ni Orduha. Matapos ang 3 taon, muling nagpainit sa malamig na panahon dito sa Baguio City ang ilan sa Kapuso Stars. Present sa Kapuso Fiesta ang stars ng inaabangang mega serye na Mga Lihim ni Orduha. Nagpakilig at nagpasaya sina Kylie Padilla, Jeric Gonzalez, Vin Abrenica, Michelle D at Pancho Magno. Mainit ang pagtanggap ng Kapuso fans. Dagsa ang Kapuso fans sa Sunshine Park. Hango ang serye sa kwento ng warrior queen na si Hara Orduha. Bagamat may mga tala ng buhay niya sa kasaysayan, magiging reimagined version ng serye. Ang Orduhang gagampanan ni Sanya Lopez ay may pamumuno ang mga woman warriors. Sa kwento, meron din siyang mga hiyas na kayang magbigay ng iba't ibang kapangyarihan na kailangang hanapin ng mga napili niyang tagapagmana na sina Jem at Crystal na gagampanan ni Kylie Padilla at Gabby Garcia. Yan ay bago pa ito mahanap ng mga kalaban na gusto ring nakawin ng mga hiyas na posibleng mauwi sa pagkasira ng bansa. Mapapanood ang Mga Lihim ni Orduha simula February 27 pagkatapos ng 24 oras. Naging emotional si Mga Lihim ng Orduha star Sanya Lopez nang pag-usapan sa Fast Talk with Boy Abunda ang namayapan niyang ama. At naglabas din siya ng saloobin tungkol sa pambabash sa kanya nang bumida siya sa Kapuso seryeng First Yaya. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Pagsalang niya sa Fast Talk with Boy Abunda,
Binalikan ni Sanya Lopez ang anyay utang na loob niya sa yumaong kapuso icon na si Kuya Herman Moreno, lalo na nang nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Bago kasi noon, naranasan daw niya ang mahirap na buhay. Kumakain lang kayo ng talbos ng kamote, nakuha lang dyan sa labas, ganun. Tapos masaya na kami kasi may bagoong yun. Uulaw na namin yun, ganun na. Tapos hanggang sa napapansin ko na habang lumalaki kami, naghihiwa-hiwalay na din kami. Ako nasa Laguna, kuya ko nasa Bulacan. Napaluha pa ang lihim ni Urduha Star nang pag-usapan ng kanyang namayapang ama. Nagtatampo ako kay Daddy. Isa yun sa mga hindi alam ng family ko. Parang lumaki kasi kami walang tatay. Paano kayo gabayan? Ganun. Hindi ko naranasan yun. Hindi ko po naranasan yung Tito Boy. Madalas po, nagtatanong ako, ano ba yung pakiramdam na nandito ka? At kung nandyan siya, yun ang tanong na gusto mong itanong. O nagtatampo ka pa rin? Oo, go ahead. Naintindihan ko na yung Tito Boy ngayon. Maraming salamat sa'yo. Kasi naintindihan ko lahat ng mga bagay kung bakit, may rason pala kung bakit ka rin nawala. Masakit sa umpisa na nawala ka. Pero sana nakita mo yung success na meron kami ni Kuya. And proud ako. Proud pa rin ako naging daddy kita. Thank you, Daddy. Pero kahit nakilala na nang gumanap na Danaya sa sequel ng Encantadia, di pa rin siya nakaiwas sa pambabash, lalo na nang bumida sa First Yaya. Isang role na dapat ay gagampanan ni Marian Rivera, pero nagdalang tao noon kay Sixto. Marami na ang nagdududa talaga sa akin, pero lagi kong iniisip na galingan mo lang. Ano yung pinakamasakit na nasabi sa'yo? Na hindi ko deserve yung lahat ng mga nakukuha ko. Dahil may mga mas karapat dapat. Eh ano kaya ang feeling na deserve niya ngayong Love Month? Love month ba, Tito Boy? Kung mag-uusapan natin na sa May kinalaman sa pag-ibig, di ba? Love. Pag-ibig, syempre, Lord, ibigay niyo na sa akin yung alam kong karapat dapat para sa akin. Hindi ako nagmamadali. Kaya natatakot ako na ma-in love agad. Kasi masyado akong passionate sa trabaho ko and gusto ko mag-focus lang din talaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga chika ko this Friday night. Ako po si Arellano, always happy for the weekend. Miss Mel, Miss Vicky, oh yeah, oh yeah. O sige, salamat na nga sa'yo. At yan ang mga balita po ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.